Umaga po sa ating lahat. At heto po, direkta na po tayo dito sa video kung saan isiniwalat na ni Senator Marcoleta sa kanyang programa dito sa Saganang Mamamayan, no? Dito sa Net25. Itong bakit nga ba hindi natuloy yung Blue Ribbon Committee noong last week. Okay? The other day pala, no? Thursday yata yun, no? Thursday, pero hindi natuloy. Kasi may mga barbed wire raw doon sa Senado. Hinaharangan. Kasi nabalitaan ng mga Bangag 11 na meron pong bagong witnesses. Yun ang nabanggit na Valiant 7 at yung Fearless 14. Mga bagong witness po ito na nagtatrabaho di umano ito na mga dating employees ni Zaldico, no? Na gusto nang mag-testify patungkol po dito sa nakawan ng pera sa flood control na mali-malitang pera. Okay? Na minimum of 500 million maletas kada hatid ng maleta. Grabe. So, ngayon, atin pong pakikinggan itong si Senator Marcoleta. Bakit nga ba hindi natuloy? Hinaharangan ba ng Bangag 11? Tapos isisiwalat rin ang patungkol, iba, issue yung petisyon na ginawa ng isang guro, no? Na binasura nga ng Korte Suprema. Para malinawagan rin na tayo ni Senator Marcoleta, ano na bang status doon? Sino na ba ang pinapaniwalaan ng Korte Suprema? Ang Bangag 11 ba o itong kay Tano Black? Dapat rin nating malaman yan. Dito lang yan, no? Sa exclusive na programa ni Senator Marcoleta. Pero bago ang lahat, guys, paki-like muna, paki-share itong video na ito sa mga nanonood ngayong umaga para kakalat ito sa taong bayan na. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Remember, libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? Rekta na tayo. I-play na natin kaagad itong video ni Senator Marcoleta para naman ay mapakinggan natin ang katotohanan patungkol dito. Okay? Play. Wait muna. Ano bang nangyari dito? Play. Oo nga pala, sir. Marami kasi nagtatanong. Kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Sabi, tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka. Hindi kasi marami nag-abang sen eh. Yung Webes, akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig Iba ng naman Blue yun. Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Yes, Sinasabi yun niya nga yung po. special session. Diba yung special session? Ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Yan yung Parang naging garrison ng hapon ng Senado. Paano tayo, Puro barbed wire hindi raw po. tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Takot sila. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang Intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may Intel? Ba't hindi naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At isa pa, parang hindi naman na-process yung Intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Opo. ISAP, tsaka intelligence ISAP, report ng at saka PNP. yung advisor ng national security. Opo. Di ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na-process na mabuti. Kung totoo, hindi. Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat eh. No? So, hindi namin naituloy din dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Yan. Nako. Sa halip na dapat nagkakaisa ngayon may watak-watak may paksyon-paksyon at may kanya-kanyang mga isinusulong na agenda. At saka yung Huwag ka na lumayo, Nelson. Opo. Kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, sen, ano? Mga iba pala bilang, 22. Hindi naman talaga kayong final na bilang yun. Doon sa bilang lang, hindi Hindi ba kayo magkasundo? Dahil lamang sa politika. Yun, Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Meron akong nakita Tama post kayo. ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Hindi na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun eh. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat doon of all its members. Yeah. Sabi niya, no? Ng lahat ng So miyembro may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi
Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes kasi po. doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oo. So, sinasabi niya doon sa kanyang vlog, o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Oo. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba, Oo. Sinabi lang of all its members. Oo. Eh, para hindi... Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Pinipilit Ibig sabihin, kasi. hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. Section ng senador. Magsimula ka doon. Oo. Kasi yung Section 1, the Senate, Opo. at saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oo. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Eh dito eh, merong kulay pink, ano? Opo. Merong kulay berde. Oo. Merong kulay pinagsamang pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago Oo. sa kadahilan ng alam na natin. Oo. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit, yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi nakasali. Ngayon, ang mabigat. Oo. Sa mga kapatid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oo. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. yung isa naman nakapiit. Nakakulong, oo. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oo. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oo. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oo. ilan ang quorum base sa 22? De, 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, legal kami. Oo, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. Sama ng loob. Siphayo siguro yan, sir. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lang mo, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress yan eh. Ma-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ikaw i-stress mo talaga Oo yun po, naku, ang dami talaga, ma-stress talaga tayo eh. Pwede mabuti na lang Lumakas po ang- ano po may mga May mga gabay tayo gabay na... na at may tagubilin na ba? Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh. Nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ng mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam ko, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Opo. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Di ba? Nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tinignan mo, 15 lang, at saka iba naman hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa-isa nga po lagi. Bakit hindi ka ma-stress? Ipinamamarali talaga niyo yung kanyang ibigay. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Oh. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga. Kung ako naman, nanahimik na lang ako, dinala ko yung keyboard nun eh. Pagka ganun naman. Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Oho. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun din, marami rin. Ay, opo naman, totoo. At matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan. At
kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po ano na, hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito po ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasi mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito na, opo, tama. na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa kang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinika pa ata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa Talagang natin. may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titingnan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay, meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting may sapat na ebidensya. Opo, oho. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na mayroong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaan. Yung nakangiting nga, nagpalitrato. Oho. Tahimik na tayo. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao. Hindi siya lang na nakangiti na. Akala ko sementeryo yung... Kala ko bibigyan ng mga bayarin natin. Ano security threat? Kinagdado, pinadlock. Opo. Napapraning na sila eh. Ito yung sa araw pa naman ng kasaysayan din. Oho. Sa Nagkaraon araw na kasarin lang. Kalayan. Oho. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Oho. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Oho. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, three equal branches of government ito eh. Baka sabihin nila, makikialam, hindi po pakikialam ito. Hindi, Sen. ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petisyon ng school teacher, ginamit na nila. Ito na yung patungkol sa school teacher ha, na binasura ng Korte Suprema. Tingnan natin kung anong reaksyon ni Senator Marcoleta dito. Si Barry Kaya Ayan, namang gawin yun eh. Sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema, Ayun. marami na akong nakitang ganun. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, marami akong nakitang ganun. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Oho. Hindi hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. Oho. So yun, sana nga, ano? Alam nila yun dyan. Alam nila kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Oho. Lalo na po ito, medyo malaki na pinsala sa usaping ito, no? Yung pagtatalo na yan. O dyan saan tayo bahagi na- magsisimula ngayon, magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alam Cayetano. Kung hindi yung tumatayo na acting. Opo, yung- Ay baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings, mabaliwala. Kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Oo nga, no? Halimbawa, nag-rule na, December. Kasi November, ano eh. Oo. ang tagal ano. Oho. Ay, pero sana huwag na napaabutin. Oo. O kaya nga kailangan nating lumitaw na Opo. yung ating mga inaasahang bayani na hinahanap ng pagkakataon. Ayan. Tumindig na si Andres Bonifacio. Ayan. O kaya naman isang makabagong... Hindi sa pamamagitan ng tabak, Opo. kundi sa pamamagitan ng pluma, Ayun. ng pagsusulat, di ba? Oo. Maraming bayani. Lahat ng larangan merong bayani. Pero darating siya sa tamang pagkakataon. Sa pagkakataong kailangan siya. Oho. Sapagkat naharap ang bansa sa pagkakahati. Ayun. At ang konsekwensya ay napakalaki. Oho. Pero saan, teka, ituloy ko lang, bago lang tayo mag-break, nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin, ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na
mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan, oho. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na walang naghain na petisyon, ng magkabilang opo. panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam namin legal kami. Opo, oho. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Oho. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Minulon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senador Soto, Oho. Senator Miggs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. President. Oho. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya Oho. yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na So, yung Senate apat o President, limang dating limang Senate. dating Opo. Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado Oho. sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa sila Nakailang kumikilala ilang ulit sila naging Senate President? doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Oho. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ang kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. No, pero nakita mo, dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo, oho. Pero yung tunay na layunin, no, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes, kahit yes po. 12 lang. Yun nga Opo, po. oho. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Yun na nga po eh. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, Oho. nananatiling nag-aaway yung dalawang faksyon. Yes. Oho. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Yan, stress. Oho. Ano na bang nangyari sa Senado? Oho. Ito yung kalagayan namin. Ngayon, Oho. alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, oho, malabang. Oho. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa ng mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Gano'n. Oho. kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental Okay. Oho. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang sayon. Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Oho. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Wala kang legal, Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing. And by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan. Oho. So, ano, Wala kang epekto nito. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya. Mapipilitan siya ngayon. Oho. So, eh, problema din ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Oo, opo. Huwag naman yung pong masamayin. Yung Yan. aming Oh. paglalahad Para ng- bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi Wala naman po. po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandiyan ang Korte Opo, Suprema. Opo. Tama? Gobyernong Amerikano. Andyan pa rin Ilang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Oho. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nabubuhay Nandiyan na po tayo sila. doon, di ba? Oo. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema.
Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant. Nandun yung talagang, kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, kay Tagulan, kay El Nino, kay La Nina, Oo. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama na batas, yun ay desisyonan. Ngayon, oo nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Oo. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice. Yung kasalukuyang Gismundo. ngayon, mga justices. Halimbawa, kayong dalawa ay Associate kasama pa yan, sa senyor. 10. Oo. Tenders. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Naghahangad din naman maging Chief Kayong dalawa Justice. ay naghahangad. Maging puro maestrado. Oo. ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. Nagpapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng desisyon, ano? baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, Oo. pagdesisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung Baka masamain nung Di ba? appointing authority. na naman. sinasabi ko ito, totoo lang ito. Ino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Oo. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pa desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, oo. Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa, Jen, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon Opo. na. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yung ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Oo. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na yun, president magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali. So yung paghanap niyo sa akin, mali. Sasabihin niya gano'n. Ayun. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng gano'n? Sa sitwasyon nga, mukhang nga, no? So, mas mabuti. Sabi si Cory Nelson, yan, magdesisyon tayo ng gano'n. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. Magiging ponensya, no? Halimbawa, oh. Sa mga katwin, tingnan mo, pati yung petisyon ni Senator Bato, di ba rin? Oo nga, no? Balikan mo yung pagdidesisyon nagkaroon din ng petisyon tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Yun, isa pa yun, oo. Ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan Oo. pa rin. Oo. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yan, ganito yan 24 months, oo. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oo nga, oral arguments pa lang ngayon, eh. Hindi ngayon lalakad yung metro ng taxi. Ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for For decision. decision yun, oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa iyo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y no? magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan, oo. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na huwag silang Huwag silang umakto. umakto Yan, oo. sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yun ang pinaka-gist ng petisyon. Halimbawa, At kung halimbawa, nanaisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun, Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa ganun, ang kilalanin, habang dinidesisyonan, si SP Alan. Yeah. Para sa ganun, umusad Yes, yung normal na pamamalakad ng Senado. Paano kung sabihin niya, hindi siya kamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi June pa lang eh. June.
November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November. Mahal pa? O pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Oh. Hindi na yun, maring yun ang gawin. Oo. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad eh. Meron pang nakaamba na impeachment. Yan, pa, opo, yun pa. isa pa po yan. May na pa Oo. yan. By June 18 yata, pre-trial conference na raw. Oh. At saka, Hindi di ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, Opo. sinasabi dyan, the Senate President shall preside. Yes. Ayan, Binago nila Sa Sen, mga eh. sa mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente, opo. Kasi pag ang subject ng impeachment ang presidente ang magpe-preside, Chief Justice. Chief Justice. Oo. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yes. So kung ito yung Vice President, Senate President. Senate dapat. President. Oho. O yung Senate President sa amin ay si Alan Cayetano. Oo nga. Binalitan siya, naggawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang in-elect nila, Pro tempore. President pro tempore. Acting. Pagkatapos, nung siya'y mahira na Senate President pro tempore, may nagmotion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Oo. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalo madaling panahon. Oo. Oo nga, no? Tsaka meron pang nabalitaan Sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang mali nga dapat Hindi, din siya. bakit mali? Kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba dapat yung Senate President ang patay yung presiding officer? Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oo. Ah. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay eh. Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. Bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules, di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng may pakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Oo, opo. Palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12, opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, halimbawa, opo. hindi rin valid. Bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na, ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Oo. Di. Bakit ka? Hindi, ako nakikita ko lang, yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito. Sa nandito. Kaya nakikita ko nga lang po dahil nandun. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung ano, di ba yung rules ninyo on impeachment. Pwede naman baguhin yun. Tinatanong ganun ko sa ba? inyo. Kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Oo. Obvious naman yun eh. So Illegal ngayon- yun dahil 12 lang sila. So ngayon, sabihin Ipalagay palagay na natin. natin, sige wag lang 13, 15 sila limbawa para wala na. Oo, Majority na. majority na talaga Majority. sila. O bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas Sen. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon niya? Hindi yun ang binangga. Ah, Ano Kasi, po ang dahilan ba talaga? di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. okay. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun, Kasi umaakto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa ang impeachment court dapat ang magbago ng kanyang sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan, ano ha? Oo. Ayan, oo. Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Yes po, Hindi oo. sana nagtawag sila ng impeachment court. May babaguhin pa lang ano. pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Aha. Sino problema din. Sino ang magpipreside nga Pero pala? ito dalawa ang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa ng Ang parang pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. Ano. Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya Ano? talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taas ang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kaliwa, itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat yun, direktang apektado yun. Sen. Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga opsyon. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa sirkumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang Pwede gamitin. niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Matapos sa sana usapin. Hindi no? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho.
But considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo. is centered is of transcendental importance. So, we will dispose this case on the merits. Yan. Kasi kung Titingnan tama ka niya ngayon yun. Oo nga naman. O, sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. O, ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. natapos sana O, problema. kapag ginawa naman nila yun, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat Ayan, ito. Pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Ito nilidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oo. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At yun, apektadong lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin emphasis, Sen, sabi niyo nga, hindi naman sa nanghihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman. Hindi discuss na natin. Sinasabi lang sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas. Opo. Ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw nito, Sen. Oo. Kasi sa araw nito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan. So ayan malinaw po yung paliwanag ni Senator Marcoleta. Medyo matagal-tagal ito. Tingnan lang natin kung kailan papasok itong Korte Suprema, no? At papaano. Kasi po gulong-gulo talaga ang Senado ngayon. Kung sino ba ang susundin, ang Cayetano Black ba o itong Gatchalian Black? Nakakalito talaga. At hindi yan basta-bastang pagdidesisyonan ng mga kapwa senador kasi po dalawa hati talaga eh. Ang final arbiter, alam naman natin, Korte Suprema, yan ang hinihintay, no? Sa usapin naman doon sa nagpetisyon, binasura yun, no? Kasi hindi ibig sabihin na nag-final decision yung Korte Suprema, kundi hindi kasi nakaka-apekto doon sa nag-file ng petisyon. Kaya hindi siya sinagot, no? At binasura lang. So, ayan, napapraning na itong Gatchalian Black. Mukhang ayaw nila na matuloy itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta kasi natatamaan sila. So, yun po kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano na lang, ano ang opinion nyo na napakinggan man ninyo si Senator Marcoleta at ilatag ninyo inyong mga opinion sa comment section at babasahin natin yan. Okay? Binabasa naman natin yan kasi nakakuha ako ng mga ideas doon. Paki-like, paki-share sa mga nandito ngayon at sa mga hindi pa nakasubscribe